Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Narsing. Taong 1968. Probinsya ng Leyte. Lolo, pupunta lang po sana ako sa bahay nila Mario. Niyaya niya po ako kahapon na manghuli ng ibon sa gubat eh. Sayang naman po kung hindi ako makakasama. Di ba, matagal niyo na pong gustong makatikim ng adobong ibon? Wika ni Narsing sa lolo. Isang umaga matapos makapagwalis at makapag-igib ng inuming tubig. Ganun ba po? Natapos mo na ba ang mga gawain mo? Kung wala ka naman ang gagawin bakit hindi? Galingan mo na lang sa paghuli na makapag-adobo tayo mamayang gabi ha. Nauumay na ako sa panay talbos na kamote. Pabirong tugon ni Lolo Abel. Silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Patay na ang tatay nito na anak ni Lolo Abel. Habang ang ina naman, bigla na lamang iniwan si Narsing sa pangangalaga ng matanda. Nag-iwan pa ito ng sulat na hindi niya kayang mabuhay sa lugar na yon. Lalo pat hindi niya kayang mag-isa na magpalaki ng anak. Masakit man sa tenga ang katotohanan. Napaka-irresponsableng babae ng ina ni Narsing. 12 taon na ang lumipas. Ngunit wala man lamang sulat o pagdalaw sa kanya. Ni hindi din alam ng bata kung buhay pa ba ang ina. Ngunit kahit ganun, buong puso pa ring tinanggap ni Lolo Abel ang responsibilidad sa apo. Lo, baka sa hapon na ako makabalik ha. Ang sabi ni Mario doon kami sa kabilang dulo ng gubat pupunta. Malapit sa matandang dalakit. Doon daw po pumupunta yung mga dayong ibon sa lugar natin eh. Muling pagpapaalam ng bata. Hindi nagtagal umalis na ang bata at pumunta sa tahanan ng pinsang si Mario. Nang makarating sa lugar, nakita niya ito na nag-iipon ng maliliit na bato para sa tirador. Yun ang gagamitin nila para makahuli ng mga ibon. Ng mga panahong ito, halos lahat ng batang kaedaran nila may nakakwintas na tirador sa leeg. Mario, handa ka na ba? Akala ko naman kahapon ka pa nakapag-ipon ng bala sa tirador mo. Bakit ngayon ka lang namumulot? Wika ni Narsing. Meron na ako. Ito, kaso sa tagal mo. Nainip na ako kaya naisipan kong mamulot muna ng mga dagdag na bala. Tignan mo, ang gaganda ng bato. Tugon ni Mario. Hindi nagtagal. Nagpaalam na ang dalawa sa magulang ni Mario. Kasama ang dalawa pang kaibigan. Kagad na silang pumunta sa kakahuyan. Teka, dala mo ba yung paglalagyan natin ng mga ibon? Mamaya niyan, wala na naman pala tayong lagyanan. Tanong ni Mario. Minsan nang nangyari na nanghuli sila ng walang lagyanan. Kaya isa-isa pa nilang tinali ang mga paa ng huli sa mga maliliit na baging na nakuha sa gubat. Oo naman, dala ko. Yung malaki na ang kinuha ko sa bahay para magkasya lahat ng mahuhuli natin. Teka, sigurado ka bang maraming ibon doon? Mamaya mga pipit lang yun nandoon ha. Masayang lang yung pagod natin. Kanino mo ba na lamang naroon yung mga ibon? Tanong ni Narsing. Narinig ko sila Mang Pedro na nag-uusap nung isang araw. Dadaan nga daw sila doon ng asawa niya. Akalain mo, halos magdilim daw yung langit sa dami ng mga nagkukumpulang ibon.
Kaya sigurado ko, madami tayong makukuha doon. Tugon ni Mario. Magdadalawang oras na lakad bago nila narating ang lugar. Malayo pa lamang dinig na nila ang huni ng mga ibon. Paikot-ikot ito sa napakalaking puno ng dalakit. Tila doon na piling manginain ng mga ibon. O diba? Sabi ko sa'yo madami sila eh. O ngayon bilib na kayo sa akin. Ang mabuti pa, ihanda nyo na yung mga tirador nyo at nang makarami tayo. Wika ni Mario habang inihahanda ang tirador. Nako, siguradong matutuwa si Lolo kapag madami akong nahuli. Wika ni Narsing. Marahan nilang nilapitan ang puno. Dahil sa ingay ng paligid, hindi napansin ng mga ito ang paglapit nila. Patuloy lamang sa paglipat-lipat ng sangang madadapuan ang iba't ibang uri ng ibon. May malalaki, meron din namang maliliit. May grupo ng magkakaparehong uri at may iilan na naligaw lamang sa lugar. Sinubukan ni Mario na manirador. Uy, huwag ka kasing magmadali. Wala ka tuloy natamaan sa dami niyan. Pang-asar ni Narsing. Muling tumira si Mario pero wala pa ding tinatamaan. Hanggang sa sumabay na ang dalawa pang kasamahan. Ganun pa din. Wala pa rin silang natamaan. Labis ang pagtataka ng magkakaibigan. Napaka-imposible na sa kapal ng mga ibong naroon. Lumulusot lamang ang mga bala ng tirador. Narsing, ikaw naman ang sumubok. Baka swerte ka eh. Mapatamaan mo kahit isa lang. Aayusin ko lang tong tirador ko. Mali yata ang pagkakatali. Hindi ako makatama. Wika ni Mario. Para hindi mapahiya, sinisi na lamang niya ang tirador. Kaya hindi siya makatama. Pinagbigyan naman ni Narsing ang mga kasamahan. Habang nag-aayos ang mga ito ng tirador, namili si Narsing ng aasintahing ibon. Sa dami ng naroon, agaw pansin sa kanya ang malaking ibon na may kakatuwang kulay. Tila may koronang buhok pa ito na kulay asul at katawan na may puti, pula at dilaw na magkakahalo. Nakaramdam naman ng kilabot ang bata nang tumitig ito sa kanya. Ngunit hindi nagpatalo si Narsing sa pakikipagtitigan. Buong sikap niya itong inasinta ng mapatamaan. Hanggang sa nasapul niya sa paa ang ibon. Nahulog ito sa lupa. Kagad nilapitan ni Narsing ang natamaan para mailagay sa lalagyan. Ayos. Unang huli. Akin ang ibong ito ha. Gagawin kong alaga. Kakaiba yung itsura eh. Sa tingin ko nga, pwede itong maturuan. Wika ni Narsing. Habang nakatitig sa malaking ibon, itinali pa niya ang mga pakpak nito nang hindi makatakas. Oo nga no. Kakaiba nga yung ibon na yan. Huwag kang mag-alala. Maghahanap din ako ng gagawin kong alaga. Teka lang ha. Tugon ni Mario. Muli nitong inasinta ang ibong nakadapo at tila may kinakain. Hindi naman siya nabigo. Natamaan niya ito at nalaglag. Ginaya din siya ng dalawang kasamahan at ganun din ang nangyari. Tinamaan nila ang mga inaasintang ibon. Sabi na nga ba eh. Sira lang yung asinta nitong tirador ko. Narsing, bilisan mo na dyan. Baka maubusan ka na namin ng mahuhuling ibon. Pagyayabang ni Mario. Nanirador sila sa iba't ibang direksyon. Labis naman ang tuwa ng magkaibigan nang marami silang mahuli. Teka Mario,
Mukhang sobra na tong nakuha natin. Isa pa magagabi na. Ang mabuti pa, mag-umpisa na tayo maglakad pa uwi. Baka abutan pa tayo ng dilim dito sa gubat Mahirap na. Alam mo naman ang kwento nila lolo sa mga nilalang na gumagala dito kapag gabi, di ba? Wika ni Narsing. Hindi naman tumutol ang tatlo. At isa pa. Sobra sa sapat ang huli nilang ibon na mailuluto sa hapunan. Sa daan pa uwi may nakasalubong pa silang babae at nagtanong kung saan nila nakuha ang napakaraming ibon. Pero ang pinagtataka ng apat, paano nito nalaman na may dala silang ibon? Gayong wala namang nakalitaw dahil nakatago ang mga ito. Diyan lang po, sa may malaking puno ng dalakit. Marami po doon. Kung gusto nyo po makakahuli din kayo kung meron kayo nitong tirador. Kaso, gabi na po Delikado na dito sa gubat. Ano po bang sadya nyo dito? Tanong ni Narsing. Ngunit hindi naman tumugon ng babae. Nagpatuloy lang sa paglalakad na tila may kung anong binabanggit. Narinig nyo ba yun? Ano kayang alaga ang susundoy niya sa kakahuyan? Tanong ng bata sa mga kasamahan. Ano bang alaga yung pinagsasasabi mo dyan? Hayaan mo na yung ali. Baka may kasama siya dun. Tsaka malay mo, aswang pala yun. Pananakot ni Mario sa mga kasamahan. Alam nitong matatakutin si Narsing sa mga usapang aswang. Naiinis naman si Narsing sa pagbibiro ng pinsan at nagmadali na itong naglakad palabas ng kakahuyan. Hindi nagtagal. Narating na nila ang baryo at nagmamadaling pumunta ang magpinsan sa bahay ni Lolo Abel. Habang yung dalawang kasamahan naman, umuwi na sa sariling tahanan. Bilisan mo, Narsing. Hatiin na natin yung huli natin. Nangangati na ako. Gusto ko nang maligo. Wika ni Mario na nagmamadali ng makauwi. Pantay nilang hinati ang bilang ng mga nahuli. Maliban sa kakaibang ibon na itinabi ni Narsing para gawing alaga. Nang makalis si Mario, kagad namang inilagay ni Narsing ang mga huling ibon sa lamesa. Nagpakulo siya ng tubig upang malinisan. Inilagay niya ang kakaibang ibon sa kulungan ng mga manok ng lolo na ibinibenta sa bayan. Plano niyang bukas na lamang ito gawa ng hawla. Ngunit bahagyang napatigil si Narsing nang makitang lumuluha ang ibon. Kinusot-kusot pa ng bata ang mga mata para masigurado kung totoo ba ang nakikita o pinaglalaruan lamang siya ng mga mata. Ngunit nang wala namang makitang luha, muli na lang niya itong kinulong. Sakto naman ang dating ni Lolo Abel, na galing sa taniman ng kamote sa likod bahay. Aba, nandito ka na pala po. Kumusta ang pangangaso nyo ng pinsan mong si Mario? May nahuli naman ba kayo? Tanong ni Lolo Abel, habang nakangiti at nakatitig sa bata. Lolo, baka po hindi nyo maubos yan 20 piraso ng ibon po ang nakuha kong parte. Ganon din po si Mario. Sobrang dami po nila doon sa higanteng dalakit. Sana nga Huwag kagad magsialisan na makahuli ulit kami sa makalawa. Lo, nagpakulo na po ako ng tubig. Maghihilamos po muna ako. Tugon ni Narsing. Ngunit habang naliligo, nakarinig ito ng tila mga bulong at pagsitsit sa kanya. Ay, sobrang napagod ako sa panghuhuli ng ibon Kung ano-ano nang naririnig ko. Ang mabuti pa umidlip na lang muna ako. Total, ginagawa naman na ng lolo yung ulam namin Wika ni Narsing sa sarili.
Nang matapos, pumunta na si Narsing sa kwarto at nagbihis. Nahiga at marahang nagpanto. Maya-maya nakatulog na ang bata at nagising na makarinig ng boses na matanda. Oh, umaga na pala. Teka, may narinig akong babaeng tumatawag sa akin eh. Hindi kaya si nanay yun? Binabalikan na ako? Wika ni Narsing. Nagmamadaling lumabas ang bata para pumunta sa pinagmumula ng tinig. Sa labas, nakita niya ang isang magarang sasakyan. Nakahinto sa tapat ng tahanan. Lumabas dito ang isang babaeng nagpakilala bilang Ederlina. Mabuti naman at pinakinggan mo ang tawag namin, Narsing. Halika, ipapasyal kita sa kaharian namin. Imbita ng dalaga. Napakaganda nito at maputla ang kulay. Kasama niya ang isang lalaki na tila tagamaneho ng sasakyan. Pero hindi pa po ako nakakapagpaalam sa lolo ko eh. Baka magalit. Tugon ni Narsing. Lilingon pa sana pabalik ang bata pero pinigilan na ito ng dalaga at dali-daling isinakay ng sasakyan. Hindi naman maunawaan ni Narsing kung bakit gano'n na lamang ang pakiramdam niya. Tila kahit estranghera ang dalaga. Labis ang pagtitiwala niya dito. Meron sa mga ngiti at boses niyang nagpapalambot sa puso at hinahayaang gawin anuman ang ibigin ng babae. Mabilis naman ang naging biyahe. Kaagad na nagpapalit-palit ang mga tanawin sa paligid. Hanggang sa biglang dumilim at sa muling pagdilat ng mga mata ng bata. Nakakita siya ng mga naglalakihang gusali at bahay. Noon lamang nakakita ng ganong klase ng lugar si Narsing sa tanang buhay niya. Ngayon lamang nakarating sa lugar na yon dahil wala naman silang sasakyan. Andito na tayo sa Biringan, ang aming tahanan. Sana magustuhan mo. Halika na, mukhang nag-uumpisa na ang salo-salo. Wika ni Ederlina. Gabi na nang bumaba sila ng sasakyan. Ngunit hindi niya ito alintana. Dahil napakaliwanag ng ilaw na naroon. Inakay ng dalaga at ng lalaking nagpakilalang Miguel si Narsing. Papasok sa gusaling may napakataas na pintuan. Napapatingala pa si Narsing sa pagsipat sa itaas. Nang tuluyang makapasok, marami ang mga taong naroon. Subalit ang nakakapagtaka, nahihirapan siyang maaninag ang mukha ng mga ito. Sa oras na matitigan, biglang nanlalabo ang paningin ng bata. Maya-maya pa narating niya ang napakahabang lamesa na may iba't ibang uri ng mga pagkain. Subalit umagaw sa pansin niya ang tatlong uri ng kanin na nasa gitna ng lamesa. Isang pula, itim, at puting kanin na nasa magkakaibang hugis na bandehado. Isa pang napansin ni Narsing ang hindi pagkuha ng pagkain ng mga naroroon na tila nakamasid lamang sa kanya. Ganito ba talaga kapag mayayaman? Walang pakialam sa mga pagkain. Panay lang yung pagkikwentuhan. Tanong ni Narsing sa kanila. Hanggang sa nakabangga niya ang babaeng nakayuko. Natatakpan ng puting belo ang muka. Huwag kang dadampot ng kahit anong pagkain sa lamesa. Hindi ka dapat nandito. Hindi ito ang lugar mo. Umuwi ka na. Wika ng misteryosang babae. Napakunot naman ang noo ng bata dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito.
Ngunit napaisip siya kung bakit pinagbabawalan siyang kumain. Nang muling lingunin, bigla na lamang itong naglaho at sa halip, si Ederlina na lamang ang naroon. Muli siyang niyaya upang tikman ang alinman sa mga inihanda nila sa hapag. Subalit naaalala niya ang mga sinabi ng misteryosang babae, kasabay sa pag-alala sa kwento ng lolo tungkol sa mga engkanto. Sa puti at itim nitong kakanin. Subalit bakit may pula sa pagpipilian? Kaya nagpa siya itong huwag kumain ng alinman doon. Napansin niya ang pag-iba ng tono ni Ederlina mula sa malambing, papunta sa galit at halos bulyawan mapilit lamang kumain ang bata. Nagsimula nang umiyak si Narsing. Nagmamakaawa itong gusto nang makauwi dahil hinahanap na siya ni Lolo Abel. Sa ginawa ng bata, biglang tumigil ang mga taong nag-uusap sa paligid. At nang dumilat si Narsing, nasa isang silid na siya at wala na ni isang tao. May nakita itong nilalang. Nakaupo sa malaking upuan na tila gawa sa kakaibang bato. Kawangis ng tao, ngunit natatakpan ng anino ang kalahati. At mula tuhod hanggang sa paa lamang ang nakikita ni Narsing. Sa tansya niya, 5 beses itong mas malaki kay Lolo Abel at nakakatakot din ang boses nito. Sino po kayo? Meron po ba kayong kailangan sa akin? Ibalik niyo na po ako sa amin. Hinahanap na po ako ng lolo ko. Wika ni Narsing. At ang lakas ng loob mong utusan ako, si Belanor, na hari sa lupaing ito. Sabihin mo bata, ano ang mararamdaman mo kung ikulong kita sa hawla, kagaya ng ginawa mo sa kaibigan ko? Narsing, hahayaan kitang makauwi sa pagkakataong ito. Hindi ka nababagay sa mundo namin. Pero kung hindi makakawi ang kaibigan ko, sa pilitang kitang ikukulong dito sa biringan habang buhay. Tugon ng nilalang. Nang maimulat ng mga bata ang mata, nasa loob na si Narsing na magarang sasakyan. Inihatid siya ni Ederlina sa kung saan siya sinundo at nagtataka. Nang mapakurap, napakunot ang noo ng bata. Wala na siya sa sasakyan at wala na din si Ederlina. Nasa harap na ito ng tahanan hanggang sa nakita ang napakaraming taong naroon. Tila may pinapanood sa loob ng bahay. Pagkapasok nakita niya ang matandang manggagamot na si Tata Ruben na may ginagamot sa tahanan. Si Lolo? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Narsing sa sarili. Nang maisip na si Lolo Abel ang ginagamot ng matanda. Subalit nanigas siya sa kinatatayuan. Nang makitang katawan niya ang naroon at pinapausukan ng albularyo. Narito na siya. Nagbalik na ang dewa ni Narsing. Wika ni Tata Ruben. Matapos yun tinanggal na matanda ang bilog na bato na nakalagay sa mga palad ni Narsing. Doon biglang umikot ang paningin ng bata at nagkamalay. Pinagkaguluhan na siya ng mga kapitbahay. Naroon si Lolo Abel. Hindi napigilang maiyak nang makita ang apo. Maligayang pagbabalik sa iyo, Narsing. Mabuti at napayagan ka pang makauwi ng mga kumuha sa iyo. Alam mo bata, 3 araw ka nang hindi humihinga.
Wika ni Tata Ruben. Kaya pala maraming tao sa harap ng tahanan. Inakala ng mga ito na patay na si Narsing at nakikiusyoso na bubuhayin ng matanda ang bata. Ngunit nilinaw ni Tata Ruben na wala siyang kakayahang bumuhay ng patay. Nagkataon lamang humiwalay ang diwa ni Narsing sa pisikal na katawan. Kaya aakalaing patay na talaga ito. Kaagad namang bumangon si Narsing. Pinuntahan ng kakaibang ibon. Nagulat naman ang mga taong naroroon dahil wala naman silang napansing ibon sa loob ng 3 araw na pagpapabalik-balik nila. Maging si Lolo Abel, hindi nakita ang ibong yun. Namalas ng mga tao ang kakaibang uri ng napakagandang ibon. Nagmamadali si Narsing na lumabas at pakawalan ito. Alinsunod sa naging kasunduan nila ng nilalang. Patawad sa iyo, ibon. Kung nasaktan ko kayo at hinuli, malaya na po kayo. Wika ni Narsing habang hinihimas-himas pa ang ulo ng ibon. Nang bitawan ito ng bata, marahan itong lumipad papaitaas hanggang sa naglaho sa paningin ng madla. Naikwento ni Narsing ang lahat ng karanasan habang walang malay ang katawan. Nabanggit niya sa matandang manggagamot ang pangalan ng lugar at nang marinig na napunta si Narsing sa Biringan. Nakumpirma niya ang hinala. Tiyak na isa-isang araw, babalikan ka ng mga taong mula sa Biringan. Tanggapin mo itong kwintas na tutulong sa'yo para maitago ka sa paningin ng mga engkanto. Hindi sila titigil na tangkaing masundo ka. Bihira ang mga taong nakakalabas doon. Dahil sa oras na mapunta ka sa lugar na yon, hindi ka na makakaalis pa. Wika ni Tata Ruben. Hanggang sa tumanda si Narsing, hindi niya inihiwalay ang kwintas sa katawan. Ayon pa dito, bagamat mabagal ang oras sa lugar na yon, at naroon na ang lahat ng gusto ng isang normal na tao, nalulungkot siya dahil tila may kulang sa kalooban niya. Hindi na muli pang nagpakita kay Narsing ang alinman sa mga engkantong nakausap. Maging ang misteryosang babae na tumulong sa kanya sa loob ng Biringan. Mananatili na lamang itong misteryo. Nababauli ni Narsing hanggang sa libingan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ino. Taong 1952. Probinsya ng Bulacan. Ino, halika nga tulungan mo ang tiyuhin mo na buhatin yung kaba ng palay. Sinabihan ko na yan na wag nang pwersahin ang sarili. Nagmamagaling pa. Bungad ni Tia Deli. Nariyan na ho, Tia. Kumusta? Anong nangyari sa inyo, Tiyo? Tanong ni Ino. Wala ito, Ino. Nagkamali lang ako ng ikot. Pero malakas pa ako. Kailangan ko lang talagang ipahinga ang likod ko. Tugon ni Tio Manyo. Sabi ko naman sa iyo, Tiyo hayaan nyo na akong gumawa sa bukid. Dito na lang po kayo sa bahay. Mamaya hindi nyo na maituwid ang likod nyo. Wika ni Ino. Si Tio Manyo at Tia Deli ang nakagisnang mga magulang. Hindi ito tunay na kadugo ni Ino. Natagpuan lamang siya ng mga ito sa labas ng simbahan.
Ngunit dahil nag-iisa lamang ang anak at babae pa, kaya minabuti nilang kupkupin si Ino. Ngunit dahil sa lahat sa kaalaman at kakayahan sa buhay, hindi nila ito nagawang iparehistro o pabinyagan man lamang. Gayunpaman, hindi naman ito masyadong pinagtuunan ng pansin ng binata. Hindi niya nakikita ang halaga nito sa pang-araw-araw na pagsasaka. Ang mahalaga lamang sa kanya, nakakakain sila ng 3 hanggang sa 4 na beses sa isang araw at may maayos na natutulugan. Oh, Shasha, tama na yung usapan. Pakibuhat na lang ha, Ino anak. Ikaw naman, Manyo. Pumanhi ka na dito sa bahay at magpahinga. Bulyaw ni Tia Deli. Sige na po, Tiyo. Magpahinga ka na. Kundi, tenga natin ang mapapagod kapag uminit ang ulo niya ni Tia Deli. Mag-uumpisa na naman ang sermon yan. Biro ng binata. Kaagad namang binuhat ni Ino ang sisidla ng palay at nilagay na sa tambakan. Nang matapos, kinuha na niya ang mga kagamitan. Kailangan niyang pumunta sa bukid at linisin ang taniman mula sa mga ligaw na damo na umaagaw sa sustansya ng lupa. Ino, pupunta ka na ba sa bukid? Heto nga pala yung pananghalian mo. Naihanda ko na. Mamaya ay pupunta kami ni nanay sa bayan. Kaya hindi kita madadalhan ng pagkain. Ipinaghanda na lang kita ng mas maaga. Wika naman ng anak ni Tia Deli at Tio Manyo na si Letty. Maraming salamat ate ha. Kailangan ko agahan sa bukid eh. Mamaya, baka daanan ako ni Arman. May titignan lang kaming manok doon sa kabilang nayon. Baka sakaling magawa kong ipagpalit sa mga palay natin eh. Naisip kong mag-alaga ng mga inahin. Nang sa gayon, may libre tayong itlog araw-araw. At isa pa, umpisa na ng paggagapas ng taniman nila Mang Sendong eh. Alam mo na, mahirap nang magpang-abot. Tugon ni Ino. Si Mang Sendong naman ang kanayo na nagmamay-ari ng katabing lupa na sinasaka nila Ino. Noong bata pa ito at panahon ng anihan, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ni Tio Manyo at ng pangkat ni Mang Sendong. Kamuntikan ng magpang-abot ang dalawa. Mabuti na lamang ay dumating ang kapitan at naayos ang gulo. Subalit tumindi ang galit ni Mang Sendong. Saksi si Ino kung paano bugbugin ng grupo ni Mang Sendong ang tiyuhin. Ngunit wala namang magawa dahil bata pa. Tanging pagsigaw at pag-iyak lamang ang nagawa ni Ino. Matagal nang may inggit sa tiyuhin si Mang Sendong. Karibal ito sa panliligaw kay Tia Deli noon. Hindi matanggap ni Mang Sendong na sa kabila ng lahat ng sakripisyo sa panliligaw, mas pinili ng tiyahin niya si Tio Manyo. Sa isip-isip naman ni Ino, wala nang dapat pag-usapan pagdating doon. Hindi hamak na mas magandang lalaki at mas mabuting tao ang tiyuhin. Ilang ulit na ang suliranin sa mga nasisirang pananim at nasusunog na ang mga aning palay. Alam nila na ang lahat ng mga yon kagagawa ng grupo ni Mang Sendong. Ngunit hindi naman ito pinapatulan ni Tio Manyo. Habang si Ino naman, ilang beses nang gustong kumprontahin si Mang Sendong. Ngunit nagpipigil lamang dahil sa pakiusap ng tiyuhin. Ay, ang ganda ng araw ngayon ah. Sakto, bago magtanghali, siguradong tapos na ako sa paglilinis. Sana naman, agahan ni Arman. Wika ni Ino sa sarili. Habang abala sa pagbubunot ng mga ligaw na damo, habang kumakanta-kanta pa, napadaan naman si Mang Sendong
at ilang kasamahan nito. Ang ganda na sana ng umaga. Kaso ay asunggot sa paligid. O Ino, kailan ka bababalik sa pinanggalingan mo? Minamalas kami dito ng dahil sa'yo eh. Kung bakit kasi nag-ampon pa ng malas yung mag-asawang Manyo at Deli. Tingnan mo tuloy. Taon-taon na kaming pinipeste. Abay, si Manyo lang ang nakikinabang sa dalang kamalasan itong ampon niya eh. Wika ni Mang Sendong. Tama na yan, Mang Sendong. Wala namang ginagawa sa'yo si Ino eh. Tugon ng isa sa mga kasamahan nito na si Benjo. May punto naman si paring Sendong ah. Abay simula nang isama yan ni Manyo sa pagsasaka. Minalas na tayo. Dagdag ng isa pa na si Simeon. Ang mabuti pa. Umalis na tayo. Mamaya balasin pa. Huwag niyong lalapitan niyan kung ayaw niyong makapitan ng kamalasan. Wika ni Mang Sendong. Sabay lakad papunta sa sariling sakahan. Nagpipigil lamang ng galit si Ino. Nakayuko lang ito ngunit labis ang pagdanais na sugurin ang matanda. Napakasasama niyo. Nananahimik kami ni Tio Manyo. Kami pa talaga ang pinag-iinitan niyo. Matuklaw sana kayo ng ahas dyan sa taniman niyo. Nang magtanda kayo pare-pareho. Wika ni Ino sa sarili. Nang matapos, biglang umihip ang malamig na hangin. Bandang tanghali ay nagpahinga na si Ino at nagumpisa ng kainin ang pabaong pananghalian. Paring Ino, ano, tapos ka na ba dito? Baka gabihin tayo niyan. Malayo pa yung bahay ni Bayaw. Bungad ng kaibigang si Arman. Teka, tatapusin ko lang tong pagkain ko ah. Ang mabuti pa tulungan mo na ako nang maubos ka agad. Tugon ni Ino. Abay, yan ang gusto ko. Akala ko hindi mo na ako aalokin eh. Wika ni Arman. Nang matapos at natunaw na ang mga kinain, nagumpisa ng maglakad ang dalawa. Nadaanan pa nila ang pangkat ni Mang Sendong habang masama ang titig sa magkaibigan. Ngunit hindi na lamang ito pinansin ni Ino. 2 oras o mahigit pa na paglalakad bago marating ang tahanan ng bayaw ni Arman. Magkasundo naman ang magkabilang panig na sa darating na Sabado. Pupunta muli sila doon para maihatid ang palay na kapalit ng mga manok. Ginabi na tayo, Ino. Lagot na naman ako nito sa bahay. Ikaw ba? Nagpaalam ka ba na kasama mo ko? Tanong ni Arman. Oo naman. Nagpaalam ako sa kanya. Sinabi ko na aalis tayo. Tugon ni Ino. Habang nag-uusap ang dalawa, nagulat ang mga ito. Mula sa damuhan ay sinalakay sila ng hindi kilalang kalalakihan. Pinagpapalo sila ng kahoy at walang tigil na binugbog. Sino kayo? Ano bang kasalanan namin sa inyo? Tanong ni Ino. Habang inuundayan siya ng suntok, palo at tadyak. Ino pare, tumakbo ka na. Wika ni Arman. Nang bigla itong yakapin ang mga bumubugbog sa kaibigan. Subalit hindi nagawang makatakas ni Ino. Isang lalaki ang sumaksak sa tagiliran. Nang makita ng mga kalalakihan na duguan na ang dalawa, iniwanan na lamang na nakahandusay sa lupa ang katawan ng magkaibigan. Arman, ayos ka lang ba? Sumagot ka, Arman. Wika ni Ino. Subalit hindi na tumutugon pa ang kaibigan. Magbabayad sila.
Kung sino man ang may gawa nito, iisa-isahin ko silang lahat. Wika ni Ino. Maya-maya pa, biglang umihip muli ang pamilyar na malamig na hangin. Ino, narinig kita. Huwag kang mag-alala, kakampi mo ko. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Crescencia. Gusto mo bang malaman kung sino ang may gawa nito? Meron akong iaalok sa'yo. Wika ng tinig kay Ino. Sige, kahit ano. Kailangan ko makapaghigante. Teka, si Arman. Tugon ni Ino. Hanggang sa nagpakita sa kanya ang nilalang. Huwag kang mag-alala. Nawalan lang ng malay ang kasama mo. Ino, maaari kitang bigyan ng kakayahan para makaganti sa mga lalaking yon. Bibigyan kita ng basbas para hatulan ang mga mapang-aping tao. Pero kamatayan lamang ang maaari mong ipataw at wala ng iba. Wika ni Crescencia. Tinatanggap ko. Kung magagawa kong pagbayari ng mga abusadong tao, tinatanggap ko, Crescencia. Tugon ni Ino. Nang matapos bigla na lamang nawala ang nilalang. Tuluyan nang nawala ng malay ang binata. Ngunit ang hindi alam ni Ino, si Crescencia ay isang dyablo. Bagamat likas na mabait si Ino, subalit ang dahilan kung bakit siya ang napili nito, dahil wala siyang relihiyon. Hindi nabinyagan si Ino at walang basbas mula sa simbahan. Bata pa lamang, binabantayan na ito ni Crescencia at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Nagising na lamang si Ino na naroon na sa tahanan. Ino, salamat sa Diyos at nagising ka na. Ano bang nangyari? Nakita kayo ng mga kabaryo natin sa daan na walang malay. Tanong ni Tia Deli. May bigla na lang pong umatake sa amin ni Arman eh. Hindi namin nakilala. Pinalo sa ulo si Arman. Ako naman po Natigilan si Ino ng kapainang tagiliran. Wala na itong sugat. Naramdaman niya na hindi din masakit ang katawan. Ano bang sinasabi mo, iho? Nasa labas si Arman at inihintay kang magising. Saka wala ka namang saksak ng dalhin ka dito. Wika ni Tio Manyo. Labis ang pagtataka ni Ino. Hanggang sa nakita niya si Arman sa labas na nagkakape. O pare, gising ka na pala? Ano bang nangyari sa ating kagabi? Ang alam ko, halos mamatay na ako eh. Wika ni Arman. Magpasalamat na lamang kayo. Malay nyo tinulungan kayo ng nasa itaas kaya ganyan. Kaya ikaw iho, umpisahan mo nang magsimba ha. Abay mapalad kayo. Alam nyo bang si Mang Simeon, yung kasamahan ni Sendong, abay natuklaw ng ahas kahapon sa palayan. Ayun, pinaglalamayan na ngayon sa bahay nila. Wika ng tiyahin. Hanggang sa naalala ni Ino ang sinabi niya noong nagbubunot ng damo dahil sa galit. Teka, posible kayang totoo yung nakita ko kagabi? Totoo ba talaga si Crescencia? Tanong ni Ino sa sarili. Napabalita din sa buong barangay ang nangyaring pambubugbog kay Ino at Arman.
Ngunit hindi nila idinitalye ang lahat dahil wala naman silang galos o pilay sa katawan. Hati naman ang opinyon ng mga residente tungkol sa nangyaring pananambang. Ang ilan, sinasabing mga tulisan ang may gawa, habang ang iba naman, may hinala na kakilala lamang at matindi ang galit sa kanila. Hanggang sa isang umaga, napadaan si Tia Deli sa tindahan kung saan naroon sila Mang Sendong at nagkwekwentuhan. Sinasabi ko sa inyo, may sa demonyo yung ampo nila eh. Abay akalain nyo, pinalo na sa ulo at sinaksak sa tagiliran. Kinabukasan, wala man lang ni isang galos. Wika ni Mang Sendong. Ano ka mo, Sendong? Sinaksak at pinalo sa ulo. Huwag mo sabihing ikaw ang may gawa nun. Umamin ka! Sabat ng tiyahin. Tama si Aling Deli, Mang Sendong. Hindi naman dinitalye ni Ino ang nangyari. Paano mo naman nalaman yon? Wika ng isa sa mga residente. Nang maipit na sa sitwasyon, bigla na lamang itong naglakad paalis. Mabilis na kumalat sa lugar nila ang usap-usapan ukol sa posibleng kasalanan ni Mang Sendong. Nakarating ito kay Ino na dahilan, kaya mas lalong nagalit ang binata. Walang hiya ka, Mang Sendong. Pangunguting ka sana sa mga ginawa mong kasalanan. Kung ikaw man ang pasimuno ng nangyari, magbabayad ka. Wika ni Ino. Hanggang sa ilang araw lamang ang lumipas. Tay, Nay, nabalitaan niyo na ba? Si Mang Sendong, binungungot daw kagabi. Hindi yata kinaya ng puso kaya binawian ng buhay. Sa tingin niyo po, kinarma siya dahil sa ginawa nila kila Ino? Wika ni Letty. Magtigil ka, Letty. Masama ang mag-isip ng kapahamakan sa kapwa. Ano man ang nangyari kay Sendong, ipagpasa Diyos na lamang natin. Tandaan niyo mga bata, na walang hustisya sa paghihigante. Tugon ni Tio Manyo. Narinig ito ni Ino at bahagyang nabagabag ang kalooban. Totoo ka ba talaga, Crescencia? Una si Mang Simeon, ngayon naman si Mang Sendong. Natupad yung kamatayang sinabi ko sa kanila. Wika ng binata sa isipan. Napagtanto ni Ino na kung anong sabihin niya, iyon ang mangyayari. Kaya napagpasyahan niyang pigilan ang sarili at iwasang mag-isip ng ikakasama ng iba. Ino, ikaw muna ang pumunta sa palayan. Medyo malamig kagabi kaya sumasakit na naman ang mga kasukasuan ko. Ang sabi ni Arman sasamahan ka naman daw niya. Utos ni Mang Manyo. Napagpasyahan ni Ino na daanan na si Arman sa tahanan nito. Arman, ano tara na? Mataas na ang araw oh. Akala ko ba sasamahan mo ako sa bukid? Wika ni Ino. Ikaw pala, Ino. Pasensya ka na. Ang sama ng pakiramdam ko Parang nangangala yung bato ko. Tsaka sobrang sakit ng ulo ko. Tugon ni Arman. Ganun ba? Ang mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Ako na ang bahalang magsabi kay Tiyo. Tsaka, ang putla mo, itulog mo na nga lang yan. Muling wika ng binata. Nang matapos naman ang dalawa sa pag-uusap, kaagad nang pumunta sa bukid si Ino. Habang abala sa gawain, naramdaman nito ang malamig na hangin
kasabay ng paglitaw ni Crescencia. Ino, narito ako upang paalalahanan ka sa kasunduan natin. Buhay pa ang mga nambugbog sa'yo. Kung hindi mo sila mapaparusahan hanggang sa muling bilog na buwan, pagsisisihan mo. Uumpisahan ko sa kaibigan mo na dapat namatay na noong gabing natagpuan ko kayo. Banta ni Crescencia. Magsasalita pa sana si Ino, ngunit bigla na lamang itong naglaho. Kinabahan ng binata sa narinig. Ang bilog na buwan ay kasabay ng anihan. 3 araw na lamang mula ng araw na yon, kaya hindi malaman ni Ino ang gagawin. Pilit niyang inaalala ang mga kasamahan ni Mang Sendong sa bukid. Kung hindi siya nagkakamali, may 2 pa roon at patuloy na nagsasaka. Ang isa ay yung sumaway kila Sendong noong pinag-iinitan ng matanda si Ino, habang yung isa naman kasama sa pananakit kay Tio Manyo noong bata pa siya. Malakas ang kutob kong silang 2 na yun, pero hindi ko kayang ipahamak ang walang sala. Alam kong walang kinalaman dito yung binata Wika ni Ino. Naalala ni Ino noong gabing tinambagan sila. May isa sa mga kalalakihan nakatayo lamang at pinapanood ang mga kasamahan sa pambubugbog. Batid niya na ito yung binata. Maaaring napilitan lamang na sumama dahil sa tauhan siya ni Mang Sendong. Hanggang sa nakita niyang naglalakad sa kalsada yung isa sa nambugbog sa kanila. Ikaw na ang panghuli. Pagbabayaran mo yung mga kasalanan mo. Pabulong na wika ni Ino. Bigla na lamang nahulog ang bunga ng niyog at tumama sa ulo ng lalaki. Nakapagtatakang wasak ang ulo ng tao. Bumagsak ang walang buhay na katawan sa lupa. Dito na natakot si Ino sa kakayahan. Alam niyang maaari itong makapanakit na mga taong mahalaga sa kanya. Kinagabihan, muli siyang binisita ni Crescencia. Severino, isang kaluluwa na lamang ang kailangan natin. Pagkatapos nun, malaya ka nang gawin ang gusto mo sa kapangyarihang ibinigay ko. Wag na wag mo kong bibiguin. Kundi, alam mo na ang mangyayari sa kaibigan mo. Hindi ko na kailangang ipaliwanag, hindi ba? Wika ni Crescencia. Bigla na lamang itong naglaho sa harapan ni Ino. Labis na nabalisa ang binata. Inamin na niya ito kay Tio Manyo at Tia Deli. Humingi siya ng tulong sa mga tinuturing na magulang. Sa kabutihang palad, sinabi naman ng tiyuhi na meron siyang kilalang albularyo na makakatulong sa kanya. Kinaumagahan, kaagad silang pumunta sa tahanan ng manggagamot. Kailangan nilang magmadali dahil sa susunod na gabi, bilog na ang buwan. Nako, iho. Napakasamang ora ang bumabalot sa'yo. At hindi pangkaraniwan. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng dyablo. Kung totoo man ang sinasabi mo na bawat sambitin mo ay nangyayari, naiukit na ng dyablo ang sumpa sa katawan mo. Wala na akong magagawang kaparaanan para mahiwalay yan sa'yo. Wika ng albularyo. Baka ho, may maipapayo kayo sa akin. Ayoko nang makapanakit pa ng tao. Parang awa nyo na ho. Tulungan nyo ho ako. Pagmamakaawa ni Ino. May mga nabasa ko sa lumang kasulatan
tungkol sa mga sumpang ipinataw ng dyablo sa mga kampon. Hindi ako sigurado at delikado din ito para sa'yo. Pero kung talagang desidido kang alisin ang basbas ng dyablo sa katawan mo, ang pwede nating gawin, putulin ng dila mo. Mungkahi ng albularyo. Ayon sa mga lumang kasulatan, sa ganitong paraan lamang maaalis sa kanya ang nakakatakot na kakayahan. Kaya ng oras ding yun, hindi na nagdalawang isip pa si Ino. Mahalaga sa kanya ang kaibigan at hindi niya rin kakayanin na muli pang pumatay. Gamit ang espesyal na uri ng patalim, ang mismong albularyo na ang gumawa ng pagputol. Matapos yon, inilublob sa hindi malaman ni Inong likido ang parte ng naputol na dila. Hanggang sa sumapit ang araw ng bilog na buwan. Nakikiramdam si Ino habang iniinda pa din ang sugat sa bibig. Ngunit labis naman ang pasasalamat ng binata. Dahil kinaumagahan, nakita niyang buhay at malakas si Arman. Kapalit ng kakayanang makapagsalita ang katahimikan ng lugar at ng mga mahal sa buhay. Kahit kailan, hindi na nakapag-asawa ang binata. Ngunit nanatili na lamang siya sa piling ng kapatid na si Letty at ng bayaw na si Arman. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.